Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain mula sa Magandang Balita, Biblia. Bago tayo magpatuloy, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sapagkat nasa kanila ang kapuriang kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihan, magpakailanman sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, ating pag-aralan o ating pag-usapan, ang katanungan ay ganito: pinarurusahan ba tayo ng Diyos sa tuwing tayo'y magkakasala? Dito natin matutunghayan ang ating pag-aaral at dito natin malalaman ang magandang kasagutan. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Amang Diyos, kayo po'y dumadalangin sa oras ito sapagkat kayo po ang aming Ama na nasa langit at sa oras ito'y kasama nyo ang nag-iisang bugtong na anak na siyang namatay sa krus, walang iba kundi ang Ponso Kristo. Ama, ikaw ang dinadakila ka namin, ikaw ang siyang sinasamba namin sa oras nito, ikaw ang tinataas namin sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo. O Amang Diyos, ako po'y dumadalangin sa oras na ito, nawa pagpalain nawa ng pagkaing spiritual o physical man ng bawat isa sa pag-aaral na ito, na pinarurusahan niyo ba kami, Amang Diyos, kung kami po ay nagkakasala o magkakasala. Amang Diyos, aking dinadalangin ng kapatawaran ang aming mga gawang pagkakasala sa inyong harapan. At nawa, ilayo nawa kami sa kapahamakan sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ito ay hiningit at dalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, tayo na po muli nagbabalik sa ating gawain. Ang katanungan ay ganito mga kapatid, no? Pinarurusahan ba tayo ng Diyos sa tuwing tayo'y magkakasala? Dito natin makikita mga kapatid, upang masagot ang katanungang ito, dapat muna nating maunawaan ang pagkakaiba ng parusa sa pagdidisiplina. Para sa mga mananampalataya, ang lahat ng ating mga kasalanan sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap ay pinarusahan na sa krus. Bilang mga mananampalataya, hindi na tayo parurusahan dahil sa ating mga kasalanan. Binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan nang minsan doon sa krus. Tandaan natin mga kapatid, no? Kaya po mga kapatid, no? Kaya po nagkatawan tao ang anak ng Diyos para iligtas, no, sa kapahamakan o iligtas sa kaparasahan ang sanlibutang ito sa darating na hinaharap, mga kapatid. Doon po sa tinatawag na sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. So doon, dito makikita natin mga kapatid, no, sabi nga rito, no, sa Roma 8:1, ganito sinasabi ng talata mga kapatid. Kaya nga, hindi nahatulan maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. So ibig sabihin mga kapatid, sa pamagitan ng pakikipag-isa natin sa Panginoon Kristo o sa anak ng Diyos, sapagkat yun naman ang kalooban ng Ama na nasa langit. Saan natin mababasa yun mga kapatid? Bakit kailangan natin makapag-isa sa Panginoon Kristo? Ito'y makikita natin sa 1:3-16. Ganito sinasabi ng talata mga kapatid. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So doon makikita natin mga kapatid, no? Doon sa Roma 8:1, ang sabi ng talata, no? Balikan natin mga kapatid. Kaya nga, hindi nahatulan maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Nakita nyo yung talata mga kapatid? At doon sa 1:3-16, kung sabi nga doon, no, mga kapatid, no, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao, no? At ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya, ibig sabihin, kapag sumampalataya ka sa anak, ibig sabihin, tinanggap mo si Kristo, nakipag-isa ka kay Kristo. At kapag nakipag-isa ka kay Kristo Jesus,
hindi ka na mahahatulan ng pagpaparusa doon sa dagat-dagatang apoy sa darating na hinaharap, mga kapatid. Kaya nga, tandaan natin, mga kapatid, oras na nakapag-isa ka sa Panginoon Jesucristo, tinanggap mo yung nagsugo sa Kanya. Sino yun? Yung Ama na makapangyarihan na nasa langit. Oras na nakapag-isa ka kay Kristo Jesus, tinanggap mo rin yung banal na Espiritu na isinugo ng Ama sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yan ang katotohanan, mga kapatid, na dapat tayo makapag-isa kay Kristo Jesus. Pero mga kapatid, oras na nakapag-isa ka kay Kristo Jesus, tatalikuran mo na yung mga nakaraang paggawa mo ng pagkakasala noon na hindi ka pa nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tatalikuran mo yung mga paggawa ng pagkakasala. Tatalikuran mo yung mga hindi magandang bagay na ginagawa mo noon, oras na nakapag-isa ka sa Panginoon Jesucristo. Kasi hindi naman pwede ganun, mga kapatid eh. Nakapag-isa ka sa Panginoon Jesucristo at patuloy ka pa rin gagawa ng kasamaan. Hindi pwedeng ganun, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi mo sinabuhay yung pakikipag-isa sa Panginoon Jesucristo. Parang ganito lang, mga kapatid, no? Nag-asawa ka, okay? Ang nais mo, bilang lalaki, ang nais mo, maging isa kayo. Kaya nga niligawan mo siya, kaya nga sinuyo mo siya, at ganun din siya. Tinanggap ng babae yung panunuyo mo, panliligaw mo, minahal ka niya, minahal mo siya. So, magiging isa kayo. Dapat sa lahat ng layunin. Pero hindi nangyayari sa panahon natin ngayon. 'Di ba? Sa panahon natin hindi na nangyayari 'yon. Lagi ang baksak yung nakapag-isa bilang mag-asawa, ang baksak diretso kay tulpo. Nakakalungkot eh. 'Yun ang katotohanan eh. Ikinasal, ilang taon nang lumipas, ikinasal, ang baksak kay tulpo. Nakakalungkot isipin. Pero 'yun ang realidad na nangyayari sa panahon natin, mga kapatid. So ngayon, tuloy tayo sa ating pag-aaral, mga kapatid. Kaya nga sabi nga rito, no, oras na nakapag-isa tayo sa Panginoong Jesucristo, hindi na tayo mahahatulan, maparusahan. Bakit? Kasi tinanggap na natin, sabi nung talata, di ba, sa 1:3-16, upang hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, mga kapatid, na oras na nakapag-isa ka sa Panginoong Jesucristo. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Dahil sa paghahandog ni Kristo para sa ating kasalanan, ang nakikita ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang katwiran ni Jesus na nasa atin. Yun naman pala, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, oras na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo at nakipag-isa ka sa Panginoon Jesucristo, ang nakikita sa atin ng Diyos ay walang iba kundi yung katwiran ni Jesus na nasa atin, mga kapatid. At tuloy natin, at ipinangako ng kasama ni Kristo sa krus ang ating mga kasalanan. Yun yung na naging dahilan, mga kapatid, kung bakit kailangan magkatawan tao ang anak ng Diyos para sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Pero wag naman sana natin abusuhin, di ba? Namatay sa krus ang Panginoong Jesucristo, pero sana naman wag naman natin abusuhin yung kalayaan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Sa kabila, mga kapatid, na iniligtas tayo ng anak ng Diyos, mga kapatid. At tuloy, at hindi na niya tayo parurusahan dahil sa ating mga kasalanan. Oras na nakapag-isa ka sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Gayunman, kinakailangan minsan na disiplinahin tayo ng Diyos dahil sa mga kasalanan na nananatili sa ating buhay. Totoo naman, mga kapatid, di ba? Walang taong nabubuhay sa ngayon, lalo na sa panahon natin, na hindi nagkakasala kahit na ito'y mga mananampalataya. Bakit? Kasi walang perpekto.
Walang perpektong tao sa paningin ng Diyos, lahat nagkasala. Ngayon, mga kapatid, kung bakit sinasabi dito sa pag-aaral natin, sabi rito, no, gayunman kinakailangan minsan na disiplinahin tayo ng Diyos dahil sa mga kasalanan na nananatili sa ating buhay. Yung pagdidisiplina ng Diyos, mga kapatid, sa atin mananampalataya at sa hindi rin mananampalataya, minsan yun ang nagiging daan para mas tumibay, mga kapatid. Tandaan natin, mas tumibay ang pananampalataya at mas makakilala sa tunay na Diyos kung bakit dumarating sa buhay natin ang pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit. So tuloy, mga kapatid, kung magpapatuloy tayo sa isang makasalanang gawi o pag-uugali at hindi agad magsisi sa kasalanang iyon, didisiplinahin tayo ng Diyos. Diba? Yun yung mga kapatid na ipapakita ng Diyos na mali yung ginagawa mo, anak. Parang sa realidad, sa tunay nating magulang, di ba? Meron bang ama dito sa lupa na hindi ka itutuwid na alam ng ama mo na mali yung ginagawa mo? Pero realidad, merong mga ganito na nangyayari, mga kapatid. Alam ng ama mo na mali ang ginagawa mo, pero hindi ka pa rin sinusuway. Ibig sabihin, kinukonsinti ka lamang ng iyong ama dito sa lupa. Pero yung ama nating nasa langit, didisiplinahin tayo, mga kapatid. Dahil ayaw ng ama na nasa langit na mapahamak tayo sa darating ng paghuhukom. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Kung bakit dinidisiplina tayo ng Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, ito, kanina ko lang napanood, no? Ikwento ko lang na maiksi. Napanood ko sa interview ni Ogie Diaz, si Berwin Mailey. Ayun, siguro kilala nyo naman yun, di ba? Ako, kilala ko siya. Hindi in personal, kundi bilang isang celebrity, bilang dating isang magician, di ba? Magaling siya mag-magic, magaling siya mag-comedy. So, sa buhay niya, mga kapatid, at glory to God, glory to God. Ngayon, talagang wala ka nang maririnig sa kanya na hindi na mula sa sanlibutan na masamang salita, kundi puro motivation mula sa salita ng Diyos ang maririnig mo sa kanya. Glory to God. Bakit? Kasi, mga kapatid, kasi eto, napanood ko sa kanya, at ito naman talaga ang nangyayari sa panahon natin at saka sa realidad sa mundong ito, mga kapatid. Nung panahon hindi pa hindi pa sa nakakilala sa Diyos, no? Nandun sa mundo ng sanlibutan na kung saan inom, alak, babae, sugal, wala sang inisip. Bakit? Kasi nga artista, di ba? Sikat, kilala, di ba? Di ba? Natuto lahat ng bisyo sa buhay niya. Hanggang sa dinisiplina sa ng makapangyarihan Diyos. At doon niya nakita, mga kapatid, doon niya nakita ang realidad sa buhay niya na hindi matutumbasan. Sabi nga niya, hindi matutumbasan ang pagtutuwid ng Ama na nasa langit sa kanyang anak hanggat hindi niya nakikita ang katotohanan. Diba? Isipin nyo, sikat, artista. Marami siyang pera noon, pero lahat yun nawala sa kanya. Bakit? Kasi nga, mga kapatid, dinisiplina sa ng Diyos Ama na nasa langit. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Nung dinisiplina sa ng Diyos ng Ama na nasa langit, ng ating Ama na nasa langit, doon niya nakita na hindi dapat, sabi niya, hindi dapat tanggihan ng Diyos sa buhay natin. Kundi tanggapin natin ng Diyos sa buhay natin para tayo ay ituwid sa tamang direksyon sa buhay natin. At totoo naman, mga kapatid, di ba? Ang pagdidisiplina sa atin ng Diyos, mga kapatid, hindi para tayo ay mawala sa Kanya, kundi mas kumapit tayo sa Kanya para mas mahawakan natin kung saan niya tayo ilalagay sa tamang paroroonan natin, mga kapatid. Yan
ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Nakakalungkot isipin, pero hindi ko naman nilalahat. Maraming tao na hindi tumatanggap sa makapangyarihang Diyos. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya kapag dinidisiplina tayo, mga kapatid, tanggapin natin sa buhay natin ang pagdidisiplina ng Diyos para mas umintig pa ang ating pananampalataya, mas kumapit pa tayo sa Kanya. Dahil alam natin, kahit anong mangyari, pag meron kang Diyos na kinikilala sa buhay mo, hindi ka niya iiwan. Yan ang katotohanan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Kung hindi niya tayo didisiplinahin, hindi siya magiging isang mapagmahal at mapagmalasakit na ama. Totoo naman, di ba, mga kapatid? Kung hindi tayo didisiplinahin ng makapangyarihang Diyos Ama na nasa langit, hindi tayo, mga kapatid, hindi siya mapagmahal sa atin, hindi siya mapagmalasakit. Isipin nyo, ito, nangyayari rin to sa realidad, mga kapatid. No? Ito, nabahagi ko na to nabahagi ko na to sa nabahagi ko na to sa ilang live streaming ko, mga kapatid, na yung patungkol sa mahirap na naging mayaman at mayaman na naging mahirap. Isipin nyo yun, na-share ko na to pero ikwento ko lang uli saglit, no? So, doon na lang muna tayo sa mahirap na naging mayaman, tapos mayaman na naging mahirap. Sabaga, dapat magkabilang tao yun, pero iisahin natin. Iisahin ko na lang siya sa isang pagkatao. Ito si Pedro, isang mahirap. Okay? Isang mahirap. Lagi siyang dumadalangin sa Diyos. Sana magkapera na ako. Sana ibigay mo naman yung yaman na nais ko. Di ba? Pinagbigyan ngayon ng Diyos. Di ba? Naging mayaman siya. Ngayon, nung napagbigyan siya na maging mayaman, si Pedro naligaw ng landas. Yung mga hindi niya natututunan noon, natutunan niya ngayon. Sugal, alak, babae. Sugal, alak, babae. Hindi niya namalayan, unting-unti na naubos yung kayamanan na ibinigay sa kanya ng Diyos. At nung nawala na yung kayamanan na ibinigay sa kanya ng Diyos dahil hindi niya binigyang kahalagahan, nilustay niya lang kasi mas pinili niya, mas sumunod siya sa kalaban ng Diyos na magpakasasa ka dahil mayaman ka na ngayon. Naghirap siya muli ngayon. Naghirap siya uli. At doon niya na-realize at doon niya naisip na magsisi kung ano man yung nagawa niya sa buhay niya. Bakit? Kasi nga, nung panahon na mahirap siya, lagi siyang dumadalangin, sana bigyan niyo ako ng pagkakataon na yumaman, magsusumikap ako. Hindi niya na naalala yung pinaghirapan niya kung bakit siya yumaman. Nung mayaman na, si Pedro nagpakasasa, di ba? Ngayon, nung nawala yun, yung lahat na nawala sa kanya, na dating meron siya, nawala ulit, yun yung pagdidisiplina sa kanya. Bakit? Kasi nga, ang tao, mga kapatid, ang tao, pag may pera, hindi na nakakaalala sa Diyos. Yan ang katotohanan sa mundong ginagalawan natin, mga kapatid. Ang tao, kapag maraming pera, hindi siya nakakaalala sa Diyos. Bakit? Kasi nga, ang feeling niya marami siyang pera. Feeling niya hindi mauubos ang pera niya. Yan ang realidad, mga kapatid. Nung nawala na yung kanyang yaman at bumalik uli siya sa pagiging mahirap niya, talagang wala As in, zero balance. Doon siya nangusap sa Diyos. Nang sabi niya na, Amang Diyos, Panginoon, Jesus, alam ko malaki ang pagkakagawa ko ng aking kasalanan. Sabi ni Pedro.
Kung ito ang iyong pahintulot muli na maging ganito ulit buhay ko, ito na lang ako. Diba? Humingi siya ng kapatawaran. Diba? At tandaan natin mga kapatid, no? Tandaan naman natin, ang ama ay mahabagin. Okay? Kung nakita ng ama yung lubos na pagsisisi mo, hindi ka naman niya pababayaan eh. Hindi porket wala ka ng kayamanan sa lupa, hindi porket wala kang pera sa wallet mo, hindi ka niya pababayaan mga kapatid. Yan ang mapagmahal na Diyos. Yan ang mapagmalasakit na ama na nasa langit. Tandaan natin yan mga kapatid. Yan ang katotohanan mga kapatid. Kaya kung tayo ay dinidisiplina ng ama na nasa langit, yun ay para mas maintindihan natin at maunawaan natin na para sa atin din yun. Para sa atin din. Diba? Doon na lang siya nangyari kay Pedro eh. Ito, halimbawa lang naman ha, pero nangyayari ito sa realidad at sa ibang tao o sa mga tao. Diba? Yung nangyari kay Pedro, diba? Dati siyang mahirap, pinagbigyan siya ng Diyos na maging mayaman. Eh si Pedro, nagpakasasa sa paggawa ng kasalanan sa paningin ng Diyos. Doon na nga sugal, babae, inom, alak, sugal, babae, inom. Hanggang sa hindi niya namalayan, naubos na yung kayamanan niya. Diba? Yun ang ayaw ng Diyos sa ating mga tao, mga kapatid. Na porket meron na tayong pera, eh makakalimot na tayo sa Kanya. Hindi ganun mga kapatid. Hindi dapat ganun. Kung ikaw, sa panahong ito mga kapatid at sa ilan mga nanonood dito sa video na ito, kung ikaw kapatid, kung meron ka mang pinangahawakan na ngayon na yaman o kakaunting yaman, huwag mo nang naisin na mas dumami pa yan. Bakit? Kasi baka mas pinursige mo na dumami pa yan, eh baka mawala ka na sa piling ng Ama. Yan ang katotohanan mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, di ba? Hindi kayo makakasamba sa dalawang Diyos. Hindi kayo makakapaglingkod sa dalawang Diyos, di ba? Kamuhian niya ang isa at kaiibigin niya ang isa. Yan ang katotohanan. Yan ay patungkol sa kayamanan at sa Diyos. Kaya nga, glory to God mga kapatid, no? Talagang nag-grace ako doon sa patotoo ni Berwin Mailey na talagang sabi niya na nung panahon na marami akong pera, sabi niya, nung maraming pera, hindi ako nakakilala sa Diyos. Kasi marami akong pera eh. Pero nung nawala na lahat sa akin, sabi niya gano'n, doon siya nakakita ng kaliwanagan sa buhay. Bakit? Sabi niya kasi, bakit? Kasi nga, nung panahon na nasa dilim ako, puro kadiliman lang yung nakikita ko. Walang kaliwanagan. Bakit? Kasi nga lunod siya sa yaman eh. Lunod siya sa kasikatan, mayaman siya, lahat pinasok niya. Diba? Pero glory to God. Dinisiplina siya ng Diyos. At ngayon ay nakakilala na sa Diyos. At ngayon ay nawa sa pamagitan niya, no? Maraming mga artista o kapwa niya artista na makakilala sa Diyos sa pamagitan ni Berwin Mailey, no? Glory to God, no? Talagang ang kapangyarihan ng Diyos talagang napakahiwaga. Yan ang katotohanan mga kapatid sa buhay ng isang tao. So tuloy mga kapatid, tuloy natin, no? Tuloy tayo sa ating pag-aaral. Kaya sabi rito, no? Gaya ng pagdidisiplina natin sa ating mga anak para sa kanilang ikabubuti. Ito, katulad naman natin, di ba? Bilang isang ama sa aking mga anak, di ba? Dinidisiplina ko rin ang aking mga anak para sa kanilang ikabubuti. Gayon din naman, dinidisiplina tayo ng ating Ama na nasa langit para sa ating ikabubuti. Diba? Isipin niyo mga kapatid,
di ba? Isipin na lang natin mga kapatid. Bakit ang isang mayaman, konting struggle lang, minsan hindi niya na nakakayanan Minsan nakagawa pa siya na hindi maganda. Mayaman na siya, pero yung isang mahirap at may tamang kinikita sa buhay at nakakilala sa Diyos, kahit anong problema na dumating sa kanya, hindi niya iindahin. Bakit? Kasi alam niya, meron siyang Diyos na kinikilala sa buhay niya. Ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Yan ang katotohanan mga kapatid. At tandaan natin mga kapatid, kung dinidisiplina tayo ng Ama na nasa langit, yun ay ating ikinabubuti sa kanyang paningin. Yan ang katotohanan mga kapatid. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Sinasabi sa atin sa Hebreo 12, 7 hanggang 13. Basahin natin mga kapatid ang mga talatang ito. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inari ng Diyos sa kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. So tuloy mga kapatid, tangi sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman. At dahil dito'y iginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Sa loob na maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. So tuloy, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kanyang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palaksin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay kundi gumaling ang paang nalinsad. So dito mga kapatid, pinapakita ng Hebreo 12:7 hanggang 13 versikulo. Nasabi rito, tiisin ninyo ang lahat ng bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo inari ng Diyos sa kanyang mga anak. Tandaan natin, ang pagdidisiplina sa atin ng Diyos mga kapatid, mas ikinabubuti yon mga kapatid. Mas ikinabubuti natin sa paningin ng Diyos. Ito yung sinasabi ko kanina mga kapatid, Hindi dapat tayo maghinagpis kung tayo ay dinidisiplina ng Diyos sa ating buhay mga kapatid. Bagkus mas tanggapin natin yung pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit para mas magkaroon tayo ng mahusay na pamumuhay sa buhay natin mga kapatid. Katiwasayan. Yun. 'Di ba? Mas magandang pamumuhay at lumakad tayo sa katotohanan sa pamagitan na meron tayong pananalig sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu Santo. Yan ang katotohanan mga kapatid. Dapat natin tanggapin yan sa ating buhay. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Ang pagdidisiplina kung gayon ang paraan ng Diyos upang baguhin ang kanyang mga anak mula sa pagiging rebelde patungo sa pagiging masunurin sa kanya. Katulad na lang nangyari kay sinasabi ko kay Berwin Mayley, di ba? Binago siya ng Diyos. Dati siyang manginginom, mapagmura, nagsusugal, lahat ng bisyo nasa kanya na. Pero binago siya ng Diyos mula nung siya'y dinisiplina ng Ama na nasa langit. Kaya nga sabi rito, ang pagdidisiplina kung gayon ang paraan ng Diyos upang baguhin ang kanyang mga anak
mula sa pagiging rebelde sa paggawa ng kasalanan patungo sa pagiging masunurin sa Kanya. Yan ang kapangyarihan ng Ama na hindi nakikita ng sanlibutan, mga kapatid. Glory to God. Amen. Glory to God. Sanawa't sanawa. Dito pinapakita talaga yung pagmamahal ng ating Ama na nasa langit. Yun na lamang ibinigay niya ang Kanyang anak na ipinako sa krus dahil sa pagmamahal niya sa sanlibutan ito. Diba? Ang linaw ng talata, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito. Diba? At ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Yun ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Kaya tanggapin natin sa buhay natin kung tayo ay dinidisiplina ng Ama na nasa langit para mas kumapit tayo sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang anak. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Sa pamagitan ng pagdidisiplina, nabubuksan ang ating mga mata at mas nakikita natin ng malinaw ang Kanyang layunin sa ating mga buhay. Totoo naman, mga kapatid, no? Totoo naman, mga kapatid, di ba? Noong panahon na hindi tayo binibigyan ng pagdidisiplina ng Ama na nasa langit, hindi natin nakikita ang kaliwana, ang pagkakamali o ang paggawa natin ng pagkakasala sa buhay natin, sa paningin niya. Bakit? Kasi nga, sarado ang ating mga mata. Dahil nandun tayo sa sanlibutan na patuloy na gumagawa ng pagkakasala. Pero, sabi nga rito, no? Pero sa pamagitan ng pagdidisiplina ng Ama na nasa langit, nabubuksan ang ating mga mata at mas nakikita natin ang malinaw ng Kanyang layunin sa ating mga buhay. Yan ang katotohanan din, mga kapatid, na dapat natin malaman sa ating buhay habang tayo ay naririto sa mundong ito. So tuloy, gaya ng sinasabi ni Haring David sa awit 32:5, ang pagdidisiplina ng Diyos, basahin natin, mga kapatid, no? Awit 32:5. Ito sinasabi, Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Amen. Glory to God, di ba? Isipin nyo, si Haring David, mga kapatid, di ba? Si Haring David, mga kapatid, ay binigyan ng pagpapala ng Diyos, no? Haring David, sapagkat binigyan siya ng pagkataon na maging hari sa bansang Israel, mga kapatid. Kaya sabi rito, mga kapatid, no, na ako'y lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko inilihim. Ibig sabihin, mga kapatid, no, bilang isang mananampalataya o bilang kumikilala sa Diyos, hindi dapat natin ilihim ang ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos, kundi ito'y dapat sabihin ng taos puso, na ipakita mo sa Diyos na inaamin mo ang lahat ng iyong mga pagkakasala. Idinadaing mo sa Kanya ang lahat mong nagawang kasalanan at ipakita mo na nagsisisi ka. Yan ang dapat gawin ng isang tao at ng isang mananampalataya habang nabubuhay sa mundong ito. Kaya nga sabi rito, no, ang pagdidisiplina ng Diyos ang nagiging daan upang ipagtapat at hindi natin at ihingi natin ng tawad ang ating mga kasalanan na hindi pa natin pinagsisisihan sa Diyos. Di ba? Isipin nyo, ito, balikan natin, di ba? Kay Berwin Mailey, di ba? Nung panahon na nasa sanlibutan pa siya, na hindi pa siya nakakilala sa Diyos, hindi pa siya dinidisiplina, di ba? Wala siya nakikitang kaliwanagan sa buhay. Okay? So, nung didisiplina siya ng Diyos at nakita niya na ang kanyang mga ginawa noon, nung panahon na nasa sanlibutan pa siya, doon niya ipinagtapat sa Diyos ang lahat ng nagawa niyang pagkakasala na pinagsisihan niya
At ito ngayon ang resulta. Glory to God. Bakit? Kasi ngayon ang lumalabas mula sa kanyang bibig ay ang salita ng Diyos. Nakaka-amaze, nakaka-grace talaga ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Isipin mo mga kapatid. Sabi niya, eto, biblical din naman mga sinabi niya at truth at totoo naman, di ba? Sabi niya, habang nabubuhay ka sa mundong ito, tumatakbo ka. Totoo naman. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, tumatakbo tayo, mga kapatid. At ayon kay Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo, na sabi nga niya, ang isang mananampalataya o ang isang tao na kumikilala sa Diyos, parang isang manlalaro na sumusunod sa mga tuntunin. Tumatakbo hanggang makarating sa finish line. At yung finish line na yun, mga kapatid, yun yung buhay na walang hanggan, na makakatanggap ka ng buhay na walang hanggan kung magtitiis ka sa buhay sa mundong ito, mga kapatid, na puno ng problema at puno ng pagdidisiplina ng Diyos sa ating mga tao. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya nga, di ba? Kaya nga, talagang, nung napanood ko yun, talagang, ni isang haba ng salita ng kanyang mga sinabi ron, puro word of God. Glory to God. Puro sa Diyos, puro sa Diyos, puro sa Diyos. Glory to God. Na dapat, ganun din tayong mga tao habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Dahil yun naman talaga ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. So ngayon tuloy, sa ganitong paraan, ang pagdidisiplina ay tulad sa paglilinis. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo ay dinidisiplina ng Diyos, ay tulad din tayo ay nililinis sa ating buhay, sa ating puso, sa ating pananampalataya, mga kapatid. Ito rin ay kasangkapan sa paglago. Amen. Diba? Glory to God. Mas marami tayong nalalaman tungkol sa Diyos, mas marami tayong malalaman tungkol sa kanyang layunin para sa ating mga buhay. Amen. Glory to God. Diba, mga kapatid? Puntahan nyo yun, yung sinasabi ko, mga kapatid, sa channel ni Ogie Diaz. Yung interview niya kay Berwin Mailey. Glory to God, mga kapatid. At bisitahin nyo rin yung channel ni Berwin Mailey at i-upload niya rin mag-upload siya ng mga motivation from Word of God. Glory to God, Glory to God. So tuloy, mga kapatid, tuloy. Nagbibigay sa atin ng pagkakataon ang pagdidisiplina ng Diyos na matuto at iayon ng ating mga sarili ayon sa wangis ni Kristo. Basahin natin ng Roma 12:1-2. Ganito sinasabi ng bersikulo. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Amen. Glory to God. Dito nyo makikita, mga kapatid, sa talatang ito, sabi niya rito, mga kapatid, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Amen. Glory to God. Diba? Doon na lang sa nangyari sa buhay ni hindi na lang kay Berwin. Sa inyong lingkod na lang, mga kapatid. Sa inyong lingkod. Diba? Dati akong Muslim. Sinaliksik ko ang banal na aklat ng salita ng Diyos. At ito ako ngayon, mga kapatid. Nagpapahayag ako sa inyo mula sa kapangyarihan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu Santo. Dahil ito ang kalooban ng Ama na nasa langit.
Ang ganda ng talata, mga kapatid, no? Napakaganda ng talata. Balikan natin, mga kapatid, no? Sabi rito, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti. Amen. Glory to God, di ba? Halimbawa, ito na lang, kung iisipin ko, mga kapatid. Halimbawa, hindi ako umayon. Nagpatuloy ako doon sa iba kong pananampalataya. Sa palagay niyo ba, maririnig niyo ako ngayon? Sa palagay niyo, mapapanood niyo ako sa channel na ito? Sa palagay niyo ba, maririnig niyo sa bunganga ko, lumalabas sa bibig ko ang salita ng Diyos? Hindi. Hindi niyo ako mapapanood, hindi niyo nga ako wala kayong maririnig wala kayong mapapanood sa ganitong channel, mga kapatid. Bagamat glory to God, maraming channel na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Glory to God. Napakahiwaga ng kapangyarihan ng Ama na nasa langit. So tuloy, mga kapatid, no? Ang pagdidisiplina ay isang napakabuting bagay. Isipin niyo, mga kapatid. Sa buhay ko na lang sa buhay ko na lang, ibahagi ko na lang din, mga kapatid. Nung panahon nandun ako sa ibang relihiyon, sa relihiyon na yon, andun yung mga kapatid, andun yung laging mainti ng ulo ko, laging nakipagsagutan ako. Pero sabay kami nagsasala ng amo ko. Kasi lagi kami nagtatalo Pero sabay kami nagtutuwad sa masjid. Oh. Tapos wala sa isip ko na mag-ipon kasi nasa isip ko, sumasahod ako monthly Pero nung dinisiplina ako ng makapangyarihang Diyos Ama na nasa langit sa pamamagitan ng Anak at Banal na Espiritu Santo, kagaling ko lang sa bakasyon noon, bigla akong pinauwi kasi nga nagtalo kami ng amo ko. Wala akong dala noon, mga kapatid. At may utang pa ako kasi kagaling ko lang bakasyon noon Binenta ko yung relo ko sa kasama ko ng halagang 300 real. Tapos may mga ibang binenta pa ako sa iba kong kasama para lang meron akong pamasahe, no? Pamasahe sa airport sa Manila pauwi sa kamag-anak ko. Wala talaga ako. Yun ang talagang hindi ko rin makakalimutan na nangyari sa buhay ko. Apat na taon ako sa abroad nun. Wala akong ipon sa bangko. Ni 5, mga kapatid. At andun pa yung yung pa yung malupit doon. Yung benepisyo ko sa company ko, hindi ko kagad nakuha. Pinadala sa bangko, nasa Pilipinas na ako. Hindi ko na ma-withdrawhan yung ATM ko. Yun ang hindi ko rin makakalimutan, mga kapatid. At glory to God. Glory to God, mga kapatid. Talagang napakahiwaga ng kapangyarihan ng Ama na nasa langit sa pamamagitan ng kanyang anak at gabay ng Banal na Espiritu Santo. At ito ako ngayon, mga kapatid. Nagpapahayag, nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng channel na ito. At glory to God. Natuto akong mag-ipon. Hindi naman ganun kalaki, pero glory to God. Natuto akong mag-ipon. At ito ako ngayon, nagpapahayag ng kanyang salita. Glory to God. Nakaka-amaze talaga yung pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Diba? Sabaga, hanggat hindi mo nararanasan, hanggat hindi ka magigising sa katotohanan, hindi mo makikita ang kaliwanagan sa buhay mo, sa buhay ng isang tao. Yan ang dapat makita rin ng mga tao sa mundong ito na hindi pa lubos nakakilala sa Ama, sa Anak,
at sa banal na Espiritu Santo. Glory to God. So tuloy natin mga kapatid, no? Tuloy. Dapat natin tandaan na patuloy tayo nakikipagbaka laban sa kasalanan habang naririto pa tayo sa lupa. Totoo naman, basahin natin ang Roma 3:10. Ganito sinasabi ng talata. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Yan ang totoo mga kapatid. Sa mundong ito na ginagalawan natin, walang matuwid, wala kahit isa. Totoo naman mga kapatid. Lahat ng tao sa mundong nabubuhay lahat ng tao na nabubuhay sa mundong ito, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Lahat nagkakasala. Yan ang katotohanan mga kapatid. At yan naman ang pinagpapatibay dito itaas lang natin mga kapatid, no? Sa 3:23, sabi nga ng talata, di ba? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Di ba? Habang nabubuhay tayo sa mundong ito mga kapatid, nakikipaglaban tayo o nakikipagbaka tayo laban sa kasalanan. Kasi nandito tayo sa mundong ito mga kapatid, na puno ng kasamaan ng masamang espiritu mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid. Sabi nga ni Apostol Pablo mga kapatid, kailangan natin matutunan at mapag-aralan kung paano gamitin ang salita ng Diyos para meron tayong panlaban o para tayong makibaka sa mga espiritong sa mga hukbong espiritong kasamaan. Walang iba kundi yung kampon ni Satanas at kay Satanas. Yan ang katotohanan mga kapatid. Yan ang katotohanan mga kapatid. Sa mundong ito mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, no? Kaya nga binigyan tayo ng salita ng Diyos sa buhay natin para makaiwas sa paggawa ng kasamaan. Yan ang dapat malaman ng isang tao, mga kapatid. Kaya nga ibinigay ng Ama na nasa langit ang kanyang bugtong na anak para kung sino man nakapag-isa rito sa anak ng Diyos ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sa realidad kundi sa espiritual na mangyayari sa hinaharap. Yan ang katotohanan mga kapatid. Glory to God. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Kaya nga, hindi lamang tayo dapat maging handa sa mga pagdidisiplina sa atin ng Diyos dahil sa ating pagsuway, kundi pati na rin sa mga konsekwensya ng ating mga nagagawang kasalanan. Totoo naman, di ba? Tandaan natin mga kapatid, yung lingkod, inaamin ko, hindi ako perpektong tao. Nagkakasala pa rin ako. Sa kabila ng patuloy ako nagpapahayag ng salita ng Diyos. Nagsishare ako ng salita ng Diyos. Pero ina-admit ko pa rin na makasalanan ako sa paningin ng Diyos. Kasi nabubuhay pa ako sa mundong ito mga kapatid. Nakagawa pa rin ako ng pagkakasala sa paningin ng Diyos. Pero, mga kapatid, tandaan natin, ginagawa ko yung nakalulugod sa paningin ng Diyos na magpahayag ng kanyang salita na may makarinig, baka may makarinig o makaabot sa ibang tao ang aking pag-aaral o ang aking paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi ko sinasabing banal ako, pero pinipilit kong maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng paghahayag ng kanyang salita at pagsasaliksik ng kanyang salita. Yan ang katotohanan sa mundong ito mga kapatid. Inaamin ko, sa tuwing nagdarasal ako, humingi ako lagi ng kapatawaran sa paningin ng Diyos. At ganoon naman talaga dapat. Diba? Sinasabi nga ni Haring David, diba? Sabi rito ni Haring David sa mga awit 32:5, diba? Sabi niya, ako'y lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko inilihim. Diba? Hindi natin malilihim ang ating paggawa ng kasalanan sa paningin ng Diyos, mga kapatid.
lahat lantad sa kanyang harapan. Ang ginagawa nating pagkakasala o ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya kailangan natin magsumikap na mag-aral ng salita ng Diyos, isabuhay ang salita ng Diyos habang tayo nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid. Yan ang katotohanan. So tuloy, halimbawa, kung magkasalang isang mananampalataya ng pagnanakaw, patatawarin siya ng Diyos at lilinisin ang kanyang kasalanan ng pagnanakaw at ibabalik ang ugnayan sa pagitan niya at ng nagsisising magnanakaw. Isipin nyo, ito, tuloy na natin kasi ito halimbawa ito Ngayon tuloy natin. Ngunit, haharapin ng mananampalataya, nagnakaw ang bunga ng kanyang kasalanan na maaring magbunga sa pagbabayad ng multa o pagkakulong at pagkapahiya. Diba? Isipin nyo. Yun ang konsekwensya. Yun ang kapalit na ginawa mo. Pero alam mong masama. Bakit mo ginawa? Kasi nagpatukso ka sa kalaban Pero dahil doon, magsisisi ka. Bakit mo nagawa? Magsisisi ka. Bakit ka nagawa? Pero patatawarin ka ng Diyos sa nagawa mong pagkakasala. Pero yung konsekwensya niya, yung kapalit niya, ang sabi rito, multa o pagkakulong o pagkapahiya. Diba? Sipin nyo. Isa kang mananampalataya tapos makukulong ka o magbabayad ka ng multa o mapapahiya ka sa harapan ng maraming tao. Diba? Ito ay normal na resulta ng kasalanan at dapat harapin ng isang mananampalataya. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Ngunit sa kabila ng konsekwensyang hinaharap ng isang mananampalataya, gumagawa ang Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya at luwalhatiin ang kanyang sarili. Sa nawa't sa nawa. Totoo naman, mga kapatid, di ba? Sabi ko nga, walang matuwid ni isa. Sabi nga, di man ng talata, walang matuwid ni isa. Mga kapatid, sabi ng talata, Roma 3:10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Diba? Yan ang dapat nating malaman, mga kapatid. Kasi, sabi ko nga, sa mundong ito, mga kapatid, meron tayong kalaban sa mundong ito na hindi natin nakikita ng normal ng ating mga mata. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Isang kalaban na hindi lang isa kundi hukbong espiritu ng kasamaan. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya nga binigyan tayo ng pagkakataon na mapaghawakan ang salita ng Diyos at mapag-aralan at maisabuhay sa ating buhay para mas matutunan natin ang tamang paggamit pagdating sa ganitong sa isang pagsubok sa buhay natin, mga kapatid. Yan ang katotohanan, mga kapatid. At sa mga tukso na mararanasan natin. So dito, mga kapatid, sa ating pag-aaral, mga kapatid, pinarurusahan ba tayo ng Diyos sa tuwing tayo'y magkakasala? Hindi tayo pinarurusahan, mga kapatid. Kundi dinidisiplina tayo ng Diyos sa tuwing tayo ay nagkakasala. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Yung kaparusahan o yung parurusahan, ito na yung mangyayari sa darating sa hinaharap sa mga taong hindi tumanggap sa Ama, sa Anak, at sa banal na Espiritu Santo. Sa mga taong ayaw kilalanin si Kristo Jesus ay anak ng Diyos, nagkatawang tao, at Diyos. Yan ang katotohanan, mga kapatid. So dito makikita natin sa ating pag-aaral, mga kapatid. Hindi porket tayo ay dinidisiplina ng Diyos, dapat na tayong magtampo. Hindi. Bagkus mas tanggapin natin yung kanyang pagdidisiplina para mas maging matibay at malawak ang ating pananampalataya sa kanila, sa Ama, sa Anak, at sa banal na Espiritu Santo. Yan ang dapat nating gawin sa buhay natin, mga kapatid.
Tandaan natin yan, mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, no, aking pinapasalamatan sa lahat na patuloy na nakakapanood sa mga ina-upload kong salita ng Diyos at sa video patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat. Nawa ating pasalamatan ng Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo na binibigyan tayo ng pang-araw-araw na lakas at biyaya sa tuwing tayo gumigising tuwing umaga. Yun po ay isang biyaya na sa ating buhay, mga kapatid. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Glory to God. Dapat tayo magpasalamat lagi sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Sa nawa. Mga kapatid, aking pinapasalamatan talaga, no, lahat na sumusuporta at patuloy na nagsasubscribe sa channel ito. Maraming salamat po. At nawa at ang kaligtasan lang ibigay sa atin sa bawat isa mula yung papawid pandagat ng panlupa man. Tayo man nalangin, mga kapatid. Amang Diyos, kayo po nagpapasalamat sa araw na ito na binigyan niyo po kami ng magandang pag-aaral patungkol sa inyong banal na salita na hindi porket kami ay dinidisiplina ay kayo na po ay inyong pinarurusan, kundi dapat namin tanggapin ang inyong pagdidisiplina bilang isang Ama na nasa langit. Maraming salamat po, Amang Diyos. Ang pag-ibig niyo malawak sa aming mga tao dahil ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami makalapit sa iyo, Ama. Amang Diyos, maraming salamat po sa lahat ng pagpapalang natatanggap namin at pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Dinadalain ko po itong panalangin ito sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo sa paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa. So mga kapatid, no, maraming salamat. Nawa sa susunod na ating pag-aaral, tunghayan niyo po ang mga upload ko, mga salita ng Diyos at sa ating mga panibagong content na patungkol sa mga salita ng Diyos. Hanggang sa muli, mga kapatid, maraming salamat po. Sa nawa.